Ang hangin sa loob ng opisina ni Elara ay amoy tagumpay. Isang banayad na halimuyak ng bagong giling na kape mula sa pantry, kasama ang matamis na amoy ng mga sample ng bagong produktong kakanin na nakahilera sa kanyang mesa. Mula sa bintanang salamin na sumasakop sa buong pader tanaw niya ang luntiang hardin na nagsisilbing puso ng gusali ng luningning. Ang negosyong itinayo niya mula sa abo ng kanyang nakaraan, ang luningning. Ang ningning sa gitna ng dilim iyon ang palagi niyang sinasabi. Sa edad na 34, si Elara Season Reyes ay hindi na ang babaeng minsang nagmakaawa para sa pagmamahal. Ang kanyang kilos ay may bigat ng awtoridad, ang kanyang mga mata ay may talas ng isang taong nakakita na sa pinakamadilim na bahagi ng buhay at nagwagi. Nakasuot siya ng isang simpleng berdeng bestida na bumagay sa kanyang kumpiyansa. Bawat pirma niya sa mga dokumento sa kanyang harapan ay mabilis at desidido. Siya ang CEO at founder. Bawat sulok ng lugar na ito ay bunga ng kanyang pawis, luha at dugo. Biglang tumunog ang kanyang personal na telepono, isang pamilyar na himig na para lamang sa iisang tao. Tita Elena, basa niya sa screen. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang Tita Elena, ang matigas na bato ng kanilang pamilya, ang babaeng hindi kailanman natakot sabihin ang katotohanan gaano man ito kasakit. Tita, napatawag po kayo. Sagot niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit propesyonal pa rin. Narinig niya ang isang malalim na buntong hininga mula sa kabilang linya. Hindi ito magandang senyales. Elara Hija, umuupo ka ba? Kumunot ang noo ni Elara. Opo tita, nasa opisina po ako. May problema po ba? May balita ako at hindi ko alam kung paano sasabihin. Sagot ni Elena, ang boses ay may bahid ng pag-aalala at galit. Tungkol ito sa kanya. Hindi na kailangang pangalanan pa. Sa mundo ni Elara, iisa lang ang tinutukoy na siya. Ang multo ng nakaraan na matagal na niyang ibinaon. Si Leo. Automatikong nanigas ang kanyang panga. Ang panulat na hawak niya ay marahan niyang ibinaba. 5 taon. 5 taon na siyang malaya, 5 taon na payapa. Bakit ngayon pa? Anong tungkol sa kanya? Tita, tanong niya, pinipilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Tumawag dito sa bahay. Hinanap ka. Sabi ko, wala ka na rito. Pero nagpumilit. Huminto si Elena, tila naghahanap ng tamang salita. Elara, ikakasal na si Leo. Isang salita, 4 na pantig. Ngunit para itong isang malakas na sampal na yumanig sa payapang mundo ni Elara. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat. Ikakasal. Ang lalaking sumira sa kanya, ang lalaking kumuha ng uha ng lahat ay magpapatuloy sa buhay na parang walang nangyari. Isang parte sa kanya ang gustong matawa sa kabalintunaan ng lahat. Ganoon po ba yun lang ang lumabas sa kanyang bibig? Isang malamig at walang emosyong tugon. Hindi lang yan, Hija, pagpapatuloy ni Elena. At ngayon ang galit sa boses nito ay hindi na maitago. Ang kapal ng mukha. Inaanyayahan kanya sa kasal. Gusto raw niyang ipakita sa iyo ang pasasalamat niya dahil tinulungan mo siyang magsimula. Doon na napuno si Elara. Ang pasasalamat, isang paanyaya, bigla ang hangin sa kanyang opisina ay parang nawala. Ang amoy ng tagumpay ay napalitan ng mapait na alaala. Ito ay hindi isang paanyaya. Ito ay isang pang-insulto, isang hamon. Huwag kang mag-alala, tita. Alam ko kung ano ito. Sabi ni Elara, ang kanyang boses ngayon ay may lamig na parang yelo. Salamat po sa pagtawag. Pagkababa ng telepono, nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Ang mga numero sa spreadsheet sa kanyang harapan ay nagsimulang maglaho at ang kanyang isipan ay dinala siya pabalik sa isang lugar na matagal na niyang gustong kalimutan. 10 taon na ang nakalipas. Si Elara ay 24 na taong gulang, puno ng pangarap at pag-ibig na umaapaw. Ang kanilang apartment sa Maynila ni Leo ay maliit at masikip. Ngunit para kay Elara, ito ay isang palasyo.
Bawat sulok ay puno ng pagmamahal o yun ang akala niya. Si Leo Valdez, matangkad matipuno at may ngiting kayang tunawin pati ang pinakamatigas na puso. Magaling siyang magsalita. Bawat salita ay pulot-pukyutan na bumabalot sa puso ni Elara. Noong una silang nagkakilala, sa isang party ng kaibigan naramdaman ni Elara na siya na ang pinakamaswerteng babae sa mundo. Ikaw ang reyna ko, Elara. Bulong nito sa kanya isang gabi habang yakap-yakap siya sa kanilang maliit na kama. Balang araw, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo. At naniwala siya. Naniwala siya sa bawat pangako, sa bawat matamis na salita. Para sa kanya ang pag-ibig ay sapat na. Sapat na para tiisin ang lahat. Hiha, sigurado ka ba sa lalaking yan? Minsan ay tanong sa kanya ni Tita Elena nang umuwi siya sa Pampanga. May kakaiba sa mga tingin niya. Parang laging may kinakalkula. Tita naman, mahal niya ako. At mahal ko siya. Mabilis niyang sagot, may halong pagkainis. Huwag niyo naman po siyang husgahan. Umiling lang ang kanyang tiyahin. Ang pag-ibig na bulag, Elara, ay madalas na uuwi sa pagkadapa sa dilim. Hindi niya pinakinggan. Paano niya papakinggan kung sa tuwing kasama niya si Leo, pakiramdam niya ay nasa alapaap siya. Ibinigay niya ang lahat. Ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang sahod bilang isang ordinaryong empleyado sa isang kumpanya. Si Leo, ang humahawak ng kanilang pera. Mas magaling ako sa numero, mahal, sabi nito, at pumayag siya nang walang tanong. Ang unang taon ay parang isang panaginip. Ngunit unti-unti ang panaginip ay naging isang bangungot na hindi niya namalayan. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Mga pasaring tungkol sa kanyang pagluluto, mga komento tungkol sa kanyang mga kaibigan, hanggang sa isang araw ang pinakamalaking issue ay lumitaw. 1 taon na tayo, Elara. Bakit hindi ka pa rin nabubuntis? Ang tanong na iyon ay ang naging simula ng kanyang kalbaryo. Ang pangarap nilang bumuo ng pamilya ay naging isang sandata na ginamit ni Leo laban sa kanya. Bawat buwan na dumadaan na walang nangyayari, lalong lumalamig ang pakikitungo nito. Bawat negatibong resulta ng pregnancy test ay parang isang hatol ng kabiguan na ipinapamukha sa kanya. Ang Elara ng nakaraan ay umiiyak sa banyo, sinisisi ang sarili. Ang Elara ng nakaraan ay nagmamakaawa sa Diyos, tinatanong kung ano ang mali sa kanya. Ang Elara ng nakaraan ay isang anino na lang ng babaeng puno ng pangarap. Ma'am Elara, okay lang po kayo? Ang boses ng kanyang sekretarya, si Jean, ang pumutol sa kanyang pagbabalik tanaw. Napakurap si Elara at biglang bumalik ang lahat, ang amoy ng kape, ang mga dokumento, ang liwanag mula sa bintana. Bumalik siya sa kasalukuyan. Yes, Jean. I'm fine, sagot niya, inaayos ang kanyang sarili. May kailangan ba ako? Pinapaalala ko lang po na may meeting kayo in 30 minutes with the marketing team, sabi ni Jean. At darating na po ang sundo ng mga bata. Ang mga bata. Parang isang mainit na kumot na yumakap sa kanyang puso, ang pag-iisip sa kanila. Ang kanyang 3 bituin. Ang kanyang 3 dahilan. Salamat, Jean. Pakisabi sa driver na hintayin ako. Ako na ang maghahatid sa kanila, pauwi, utos niya. Pagkaalis ni Jean, muling tumahimik ang opisina. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay hindi na puno ng mapapait na alaala. Puno na ito ng isang bagong determinasyon. Tumayo si Elara at lumapit sa bintana, pinagmasdan ang hardin sa ibaba. Ang mga bulaklak ay namumukadkad, puno ng kulay at buhay, katulad niya. Mula sa lupang tigang ng sakit at pagtataksil, tumubo siya, lumago at namulaklak ng higit pa sa inaasahan ng lahat. Lalo na ng inaasahan ni Leo. Ang paanyayang yon ay hindi para pasalamatan siya. Iyon ay para ipamukha sa kanya ang lahat ng wala siya at ang lahat ng mayroon na si Leo. Akala ni Leo na ang dadating sa kasal niya ay ang Elara na iniwan niya, wasak talunan at nag-iisa. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elara. Maling-mali ang akala ni Leo.
habang naglalakad siya palabas ng kanyang opisina, papunta sa sasakyan, kung saan naghihintay ang kanyang 3 anak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na kasing tigas ng diamante. Pupunta siya sa kasal na yon, ngunit hindi siya pupunta para magluksa sa nakaraan. Pupunta siya para harapin ito. Pupunta siya para ipakita kay Leo, kay Isabel, at sa buong mundo kung sino si Elara Sison Reyes. Habang papasok siya sa sasakyan at dinatnan ng 3 maliliit na boses na sumisigaw ng mommy, tiningnan niya ang kanyang mga anak, sina Luna Tala at Aurora, ang kanyang buwan, ang kanyang mga bituin, at ang kanyang bukang liwayway. Ang 3 buhay na patunay na hindi siya kailanman naging depektibo. "Hi my loves," sabi niya, hinalikan ng bawat isa sa kanilang mga noo. Sa mga mata niya hindi na bakas ang sakit, kundi isang nag-aapoy na determinasyon. Akala ni Leo tapos na ang kwento nila. Ang hindi niya alam, ang huling kabanata ay isusulat pa lang. At sa pagkakataong ito si Elara na ang may hawak ng panulat. Ang 6 na taon ng pagsasama nila ni Leo ay hindi nasusukat sa mga anibersaryo o masasayang alaala. Ito ay nasusukat sa dami ng luhang pumatak sa mga unang tuwing gabi, sa bilang ng mga pregnancy test na nagpakita ng iisang malungkot na linya, at sa lalim ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Nagsimula ang lason sa kanilang hapagkainan. "Ano ba to, Elara? Sobrang asim naman ang sinigang mo," bulyaw ni Leo isang gabi. "Halos isuka ang sabaw, nakatitikim pa lang. Pati ba naman pagluluto, hindi mo maperpekto? Paano ka pa magkakaanak niyan?" Napatungo na lang si Elara, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang panginginig. Dati, ang pagluluto niya ang paborito ni Leo. Ngayon, lahat ng gawin niya ay may kapintasan. Bawat kilos niya ay sinasala sa lente ng kanyang pinakamalaking pagkukulang, ang hindi niya pagbubuntis. Ang mga tanong ng mga kamag-anak sa tuwing may pagtitipon ay parang mga sundang na tumutusok sa kanyang puso. "O kayo, kailan namin makikita ang junior ninyo?" sabi ng isang tita ni Leo, sabay tapik sa tiyan ni Elara. Ngumingiti lang si Elara nang pilit habang si Leo ay nagkikibit-balikat na, para bang sinasabing, "Huwag niyo akong tanungin. Siya ang problema." Gabi-gabi sa malamig na sahig ng kanilang banyo, isinasagawa ni Elara ang isang ritual ng pag-asa at kabiguan. Tinititigan niya ang maliit na piraso ng plastik. Nagdarasal na may lumitaw na pangalawang linya. Ngunit laging isa lang ang lumalabas, isang malupit na paalala ng kanyang kahungkagan. At sa tuwing lalabas siya ng banyo na may bagsak na balikat, sasalubungin siya ng malamig na tingin ni Leo. "Ano na naman?" Wala pa rin sabi nito. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. "Ano bang mali sa'yo, Elara? Ano bang mali sa katawan mo?" "Hindi ko alam." Leo, sagot niya, ang boses ay basag. "Sinusubukan ko naman." Hindi sapat ang subok lang, sigaw nito. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elara ang isang uri ng galit sa mga mata ni Leo na nagpatindig ng kanyang balahibo. "Lalaki ako, Elara. Walang problema sa akin. Kaya kung may depekto man dito, siguradong hindi ako." Ang mga salitang, "Ano bang mali sa'yo?" ay naging parang isang sirang plaka sa kanilang tahanan. Ano bang mali sa'yo kapag hindi niya nahanap ang kanyang paboritong medyas? Ano bang mali sa'yo kapag tumawag ang isang kaibigan niya sa telepono at naistorbo ang panonood niya ng TV? Ano bang mali sa'yo kapag iminungkahi niyang sabay silang magpatingin sa doktor? "Hindi ako magpapacheck up, mariing," sabi ni Leo nang minsang buksan niya ang usapan. "Sinabi ko na sa'yo, walang problema sa akin. Kung gusto mong malaman kung ano ang sira, ikaw ang magpatingin." At iyon nga ang ginawa niya. Nag-iisa. Lingid sa kaalaman ni Leo, nagsimula siyang magpabalik-balik sa isang maliit na klinika sa Quezon City. Bawat pagpunta roon ay isang paglalakbay na puno ng kahihiyan at takot. Habang nakaupo siya sa waiting area, napapaligiran ng mga buntis
na masayang hinihimas ang kanilang mga tiyan, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Isang babaeng may kulang. Ang mga pagsusuri ay masakit at nakakapanghina. Dinukot ang kanyang dugo, pinasok ng malamig na mga instrumento at isinailalim sa mga makinang umuugong na tila humuhusga sa kanya. Pagkatapos ng bawat sesyon, umiiyak siya sa loob ng taxi. Pauwi pinipiga ang resulta sa kanyang kamay at nagdarasal na sana ay may mahanap silang lunas. Sa gitna ng lahat ng ito, ang pananakit ni Leo ay hindi na lang nanatili sa salita. Nagsimula na itong dumaan sa kanyang mga kamay. Isang beses, habang nagtatalo sila, hinawakan ni Leo ang kanyang braso ng napakahigpit. "Makinig ka, kapag kinakausap kita, sigaw nito." Naramdaman ni Elara ang pagbaon ng kanyang mga daliri sa lamanan niya. Kinabukasan meron siyang 5 bilog na pasa. Nang makita ito ni Leo, tumawa lang ito. "Para ka namang bata. Konting hawak lang nagkakaganyan ka na." Ngunit alam ni Elara ang totoo. Iyon ay hindi isang simpleng hawak, iyon ay isang babala. Ang pinakamatindi ay nang minsang masagot niya ito, pabalik pagod na, sa walang katapusang paninisi. "Baka naman kasi, hindi lang ako ang dapat magpatingin, Leo." Ang sumunod na nangyari ay mabilis. Isang tulak, isang malakas na tulak na nagpatama sa kanyang likod sa pader. Napasigaw si Elara sa sakit at gulat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Leo, mula sa galit naging panandali ang pagkagulat at pagkatapos ay bumalik sa malamig na pagwawalang bahala. "Huwag mo akong sasagutin," nang ganyan sabi nito. Bago siya tinalikuran at pumasok sa kanilang kwarto, iniwan siyang nanginginig at umiiyak sa pasilyo. Pagkatapos ng 3 buwan ng walang katapusang pagsusuri, bumalik si Elara sa kanyang doktora, si Dr. Sandoval, para sa huling resulta. Inaasahan na niya ang pinakamasama. Handa na siyang marinig ang hatol. Ngumiti si Dr. Sandoval, isang mabait na babae na nasa mga 50 anyos. Inabot nito sa kanya ang isang folder. "Mrs. Valdez," sabi nito sa malumanay na boses, "I have good news. We've compiled all the results from your tests. Blood work, hormonal levels, ultrasound, HSG, everything." Huminga ng malalim si Elara, hinanda ang sarili. Lahat ng resulta ay nagpapakita na ikaw ay isang perpektong malusog na babae. Your eggs are healthy, your fallopian tubes are clear, your hormone levels are textbook perfect. Elara, sabi ng doktora, tinitingnan siya diretso sa mata. "Walang kahit anong mali sa'yo. You are 100% fertile and healthy." Parang isang malaking bato ang nabunot mula sa dibdib ni Elara. Napahawak siya sa folder, nanginginig ang mga kamay. Luha ang bumalong sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Isang matamis, napakatamis na ginhawa. Ngunit kasabay ng ginhawang yon ay isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Kung walang mali sa kanya, nagmadali siyang umuwi ng bahay. Ang puso ay kumakabog sa halo-halong emosyon, ginhawa, pag-asa at kaunting takot. Ito na iyon. Ito na ang katibayan na kailangan nila para harapin ang problema ng magkasama. Nadatnan niya si Leo sa sala, nakaupo sa sopa at nanonood ng basketball. Ang mga paa ay nakapatong sa mesa. "Leo," tawag niya, ang boses ay nanginginig sa pananabik. "May balita ako. Galing ako sa doktor." "O," sagot nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa TV. "Tingnan mo," sabi niya, inilapag ang folder sa kandungan nito. "Ito na ang mga resulta. Sabi ng doktor, wala raw problema sa akin. Malusog ako, Leo. Malusog ako. Ibig sabihin kaya nating..." Sa wakas, ibinaling ni Leo ang tingin nito, hindi sa folder, kundi sa kanya. Isang tingin na walang bakas ng tuwa o interes, inis. Iyon ang nakita niya. Kinuha nito ang folder, binuklat, nang walang gana ang mga papel sa loob. Mga papel na naglalaman ng mga buwan ng sakit at pag-asa ni Elara. Pagkatapos ng ilang segundo, isinara nito ang folder. So tanong nito, ang boses ay mapanghamak. "Anong so?" Naguguluhang tanong ni Elara. "Hindi mo ba naiintindihan?
Ibig sabihin nito, baka ang problema ay hindi niya matapos ang sasabihin. Doon nagbago ang anyo ni Leo. Tumayo ito, ang mukha ay nabalot ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Kinuha nito ang mga papel mula sa folder at sa harap mismo ng kanyang mga mata, pinunit-punit niya ito. Bawat punit ay parang isang punit sa kanyang puso. Tigilan mo ko sa kalokohan mo, Elara, sigaw nito. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na apartment. Inihagis nito ang mga piraso ng papel sa mukha niya at ang mga ito'y lumipad pababa na parang mga sawimpalad na konfeti. Napaluhod si Elara. Sa sahig, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang kanyang katibayan, ang kanyang pag-asa ngayon ay mga basura na lang sa kanyang paanan. Lumuhod si Leo. Sa harapan niya, hinawakan ang kanyang baba at pilit na itinaas para magkatinginan sila. Ang mga mata nito ay puno ng yelo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, bulong nito, bawat salita ay may diin. Ang problema nasa sayo at hanggat hindi mo yan inaamin, mananatili kang walang silbi. Noong gabing iyon sa sahig ng kanilang sala, sa gitna ng mga pira-pirasong papel ng kanyang pag-asa, naintindihan ni Elara. Hindi pamilya ang hanap ni Leo. Ang hanap niya ay isang taong masisisi. At habang tinitingnan niya ang lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay, isang katotohanan ang tumatak sa kanyang isipan na mas masakit pa sa kahit anong pisikal na pananakit. Ang pag-ibig na inakala niyang isang palasyo ay isa palang kulungan. At siya ang bihag. Lumipas ang ilang linggo na tila yelo ang namamagitan kina Elara at Leo. Ang kanilang apartment ay naging isang malamig na kaharian ng katahimikan kung saan ang bawat isa ay gumagalaw na parang multo, umiiwas sa tingin ng isa't isa. Si Elara ay nagluluto ng mga pagkain na halos hindi ginagalaw ni Leo. Naglalaba siya ng mga damit na isinusuot nito papunta sa mga lugar na hindi niya alam. Natutulog siya sa isang kama, na ramdam niya ang kalawakan sa kanilang pagitan. Nasanay na siya sa lamig. Ang hindi niya inaasahan ay ang biglaang pagbabago ng panahon. Isang gabi umuwi si Leo na may dalang hindi pamilyar na kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na matagal nang hindi nakikita ni Elara, ang kislap ng dating Leo na minahal niya. Elara, sabi nito, ang boses ay puno ng sigla. Hinubad nito ang sapatos at umupo sa tabi niya sa sopa, isang bagay na hindi na nito ginagawa. May sasabihin ako sa'yo. Isang bagay na magbabago sa buhay natin. Nag-angat ng tingin si Elara, naguguluhan at maingat. Ano yon? May oportunidad, mahal, sabi ni Leo at hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Elara. Napakagutom niya pala sa isang simpleng haplos. Si Damon, yung kaibigan ko, magbubukas ng high-end na car detailing shop. Alam mo na, yung para sa mga mamahaling sasakyan. Kinukuha niya akong partner. Ako ang magpapatakbo. Elara, ito na yon. Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin. Ang puso ni Elara ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Pag-asa. Isang maliit delikadong usbong ng pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Pero, paano? Wala tayong pera, Leo, mahina niyang sabi. Doon tiningnan siya ni Leo nang diretso sa mata. Ang mga mata nito ay nangungusap ng aakit. Ikaw wala. Pero ako, alam kong meron ka. Natahimik si Elara. Alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ang 800,000 na nasa bangko sa ilalim ng kanyang pangalan. Ang perang iyon ay hindi lang basta ipon. Iyon ang huling pamana sa kanya ng kanyang yumaong ama. Ang kanyang safety net, ang sabi nito, bago pumanaw. Para sa'yo, anak, kung sakaling kailanganin mo. Leo, pera yun ni Itay. Nagsimula siyang mga tuwiran ngunit pinutol siya nito. Alam ko, at alam kong para sa kinabukasan mo yun, malambing na sabi ni Leo. Pero isipin mo, Elara, ito ang kinabukasan natin. Hindi mo ba gustong umangat tayo sa buhay sawang-sawa
na akong maging ordinaryong mekaniko lang. Gusto kong ibigay sa'yo ang buhay na nararapat sa'yo. Yung hindi na natin poproblemahin ang bayarin, yung makakain natin kahit saan natin gusto. Lumapit pa ito sa kanya, ang hininga ay mainit sa kanyang pisngi. At baka kapag hindi na ako masyadong stressed sa pera, mas makaka-focus na tayo sa pagbuo ng pamilya natin. Baka yun lang ang kulang, mahal, yung kapanatagan. Iyon ang mga salitang tumunaw sa lahat ng kanyang pagdududa. Ang pagbuo ng pamilya natin. Ang mga salitang yon ang kanyang kahinaan. Ang pangako ng isang masayang pamilya kasama si Leo ang nag-iisang pangarap na kumakapit pa sa kanyang wasak na puso. Narinig niya sa kanyang isipan ang boses ni Tita Elena. Mag-ingat ka sa mga salitang mas matamis pa sa pulot, Elara. Naramdaman niya ang sakit ng mga pasa sa kanyang braso, ang hapdi ng likod niya nang itulak siya nito sa pader. Ngunit ang lahat ng iyon ay natabunan ng desperadong pagnanais na maniwala. Isang huling pagkakataon, isang huling sugal. Magkano ang kailangan, tanong niya. At sa pagsabi niya noon, alam niyang talo na siya. Lahat mabilis na sagot ni Leo. Ang buong 800 taon. Alam ko malaki, mahal, pero isipin mo, babalik din yan sa atin. Triple pa. Ito na ang pagkakataon natin, Elera. Huwag na nating palampasin. Noong gabing iyon, habang si Leo ay nagsasalita, nang walang tigil tungkol sa kanilang magandang kinabukasan, may isang maliit na bahagi sa isip ni Elara na nag-udyok sa kanya na gawin ang isang bagay na hindi niya karaniwang gagawin. Habang nakayakap ito sa kanya at bumubulong ng mga pangako, marahan niyang kinuha ang kanyang cellphone sa bedside table. Binuksan niya ang voice recorder app at pinindot ang record. Isang munting pag-iingat sa gitna ng kanyang bulag na pagtitiwala. Isang lihim na pag-amin sa sarili na baka kailanganin niya ng pruweba balang araw. Kinabukasan sa bangko, nanginginig ang mga kamay ni Elara habang pinipirmahan ang withdrawal slip. Ang teller ay tumingin sa kanya na may pagtataka. Sigurado po kayo, ma'am, malaking halaga po ito. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Habang binibilang ng makina ang pera, bawat tunog ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Inilagay niya ang makapal na bungkos ng pera sa isang malaking brown envelope at niyakap ito. Ito na ang lahat sa kanya. Ang alaala ng kanyang ama, ang kanyang seguridad, ang kanyang kinabukasan. At ibibigay niya ito lahat sa lalaking umaabuso sa kanya sa pag-asang mababago niya ito. Pag-abot niya ng sobre kay Leo, hinalikan siya nito sa noo. Salamat, mahal. Hindi mo pagsisisihan ito. Pangako. At sa unang ilang buwan, mukhang tutuparin nga ni Leo ang kanyang pangako. Ang Prestige Auto Works ay naging isang malaking tagumpay. Sa loob ng 6 na buwan ng negosyo, ay kumikita ng higit pa sa inaasahan nila. Si Leo ay naging abala, ngunit sa simula, naging mas mabait siya. May mga gabing umuuwi siyang may dalang bulaklak. Minsan niyayaya niya si Elara na kumain sa labas. At si Elara, sa bawat maliit na kabaitang yon, ay kumakapit, iniisip na ito na ang simula ng kanilang pagbabago. Ngunit ang pera ay isang mapanganib na bagay. Binabago nito ang tao. At binago nito si Leo sa isang halimaw na hindi na niya kilala. Nagsimula sa mga bagong damit, mga branded na polo na hindi niya alam kung saan galing. Sumunod, ang isang mamahaling relos na kumikinang sa kanyang pulso. Pagkatapos ang amoy, isang pabango na hindi si Elara ang bumili. Ang mga late nights sa shop ay naging mas madalas. Ang mga tawag sa telepono ay sinasagot niya sa labas ng bahay. At isang pangalan ang palagi niyang naririnig na binabanggit ng mga empleyado ni Leo kapag dumadalaw siya sa shop. Isabel. Si Isabel ay ang bago niyang assistant, isang dalaga na mas bata kay Elara, may mahabang itim na buhok at mga tinging puno ng paghanga para kay Leo. At si Leo naman, sa harap mismo ni Elara, ay tila nag-iibang tao kapag nariyan si Isabel. Mas malakas ang tawa,
mas mayabang ang tindig. Ang huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama ay dumating isang gabi, halos isang taon, matapos ibigay ni Elara ang pera. Umuwi si Leo na amoy alak at pabango ni Isabel. Hinarap siya ni Elara, hindi na para makipag-away, kundi para magmakaawa. Leo, anong nangyayari sa atin? Tanong niya ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Akala ko ba para sa atin ito? Tiningnan siya ni Leo, mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pagkasuklam. Isang tingin na para siyang isang lumang gamit na kailangan ng itapon. Para sa atin, tumawa ito, isang tawang walang kagalakan. Elara, gumising ka nga. Nagbago na ang buhay ko. Nagbago na ako. Hindi na ako yung mekanikong basahan na pinakasalan mo. Pero yung puhunan ko, yung pera. Nauutal na, sabi ni Elara. Ngumisi si Leo, isang nangising malupit at walang puso. Ang 800,000, yun ba ang tinutukoy mong puhunan? Elara, bayad ko lang yun. Sa utang na loob mo sa akin dahil pinakasalan kita. Isipin mo na lang, yun ang bayad mo para sa apelyido ko. Gumuho ang mundo ni Elara. Ang sakripisyo niya, ang pamana ng kanyang ama, ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Lahat ng yon para kay Leo ay isa lamang bayad utang. Isang kabayaran para sa karangalan na maging asawa niya. Noong gabing iyon, habang si Leo ay mahimbing na natutulog sa kanilang kama, si Elara ay nakaupo sa dilim ng kanilang sala, yakap-yakap ang sarili. Wala nang luhang lumalabas. Naubos na. Ang naroon na lang ay isang nakakabinging katahimikan at ang malamig, matigas na katotohanan. Ang puhunan niya ay hindi para sa isang negosyo. Ito ay bayad para sa isang napakamahal na leksyon. Ang pagtatapos ay hindi dumating na parang isang biglaang pagsabog. Ito ay dumating na parang isang mabagal na pagkabulok, isang amoy na matagal nang kinikimkim ni Elara sa loob ng kanilang tahanan hanggang sa isang araw, hindi na niya ito matagalan. Ang araw na yon ay isang Huwebes. Naaalala pa ni Elara ang bawat detalye. Nagpaalam siya ng maaga sa opisina, bit-bit ang isang supot ng pinamili mula sa palengke. Plano niyang ipagluto si Leo ng paborito nitong kare-kare. Isang desperadong pagtatangka, isang huling subok na ibalik ang kahit kapirasong anino ng lalaking minsan niyang minahal. Naisip niya baka sa pamamagitan ng lasa ng pamilyar na pagkain, maalala nito ang simula, ang mga panahong simple pa ang lahat. Habang papalapit siya sa pinto ng kanilang apartment, ang susi ay nanginginig sa kanyang kamay. Narinig niya ito. Mga boses. Boses ni Leo, malakas at masaya. At isa pang boses. Boses ng isang babae. Isang halakhak na tila isang patalim na direktang tumusok sa kanyang tainga. Si Isabel. Nabitawan ni Elara ang hawak niyang supot. Ang mga gulay, sitaw, talong puso ng saging ay gumulong sa maruming sahig ng pasilyo na parang mga basag na pangarap. Nanatili siyang nakatayo roon, nagyayelo, hindi makagalaw. Ang pinto ay bahagyang nakaawang sapat lang para marinig niya ang usapan sa loob. Nakakatawa ka talaga, Leo, sabi ni Isabel. Ang boses ay malandi at puno ng panunukso. Paano mo natitiis na umuwi pa sa baog na, yon gabi-gabi baog? The word echoed in the hallway, bouncing off the concrete walls and straight into Elara's heart. Narinig niya ang malutong na tawa ni Leo. Isang tawa na minsan ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ng isang demonyo. Tiyaga lang, babe. Konting tiyaga na lang. Malapit ko nang tapusin ang kalbaryo ko. Pag nakuha ko na lahat ng gusto ko, sisipain ko na, yon palabas ng buhay ko. Bakit hindi pa ngayon, tanong ni Isabel. May pera ka na. Sikat na ang shop mo. Ano pang kailangan mo sa kanya? Simple lang sagot ni Leo, at sa tono nito, alam ni Elara na nakangisi ito. Ang drama niya, ang pagiging biktima niya. Kapag iniwan ko siya ngayon, baka mag-eskandalo. Baka habulin niya yung 800,000 Monday na binigay niya. Kailangan kong gawin ito ng malinis.
Kailangan kong palabasin na siya ang may kasalanan. Siya ang sumuko para kapag umalis siya dala niya ang kahihiyan, hindi ang pera ko. Matalino ka talaga humahangang, sabi ni Isabel. Kaya mahal na mahal kita eh. Narinig ni Elara ang tunog ng mga halik. Mabilis, mapusok, at pagkatapos katahimikan. Hindi alam ni Elara kung gaano siya katagal nakatayo roon. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ngunit hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang pagguho ng lahat sa loob niya. Ang puso niya, ang kaluluwa niya, ang natitirang hibla ng kanyang pagkatao, lahat ay nadudurog nagiging abo. Dahan-dahan siyang tumalikod, pinulot isa-isa ang mga gulay na nagkalat. Pumasok siya sa kanyang kotse na nakaparada sa labas at umupo roon. Walang luha. Wala nang mailuluha pa. Ang naroon lang ay isang nakakabinging kawalan. Doon sa loob ng luma niyang sasakyan, namatay ang dating Elara. Ang babaeng mapagmahal, maunawain at puno ng pag-asa ay naglaho. Ang naiwan ay isang baso na puno na at isang maling galaw na lang ay aapaw na. Pagkalipas ng 2 oras nang mahimasmasan siya, bumalik siya sa apartment. Si Leo na lang ang nandoon nakaupo sa sopa, nanonood ng TV na para bang walang nangyari. "Oh, nandyan ka na pala," sabi nito, hindi man lang siya tiningnan. "Anong hapunan?" Hindi sumagot si Elara. Dumiretso siya sa kusina, inilapag ang mga pinamili at nagsimulang magluto. Nagluto siya ng kare-kare. Ang pinakamasarap na kare-kare na kaya niyang gawin. Bawat hiwa ng gulay, bawat halo sa sarsa ay ginawa niya ng may perpektong kontrol habang pinapanood niyang kumain si Leo. Habang sinasabi nitong, "Masarap to ah." Sa wakas, may tinamaka rin isang malamig na kapayapaan ang bumalot kay Elara. Ang kapayapaan ng isang taong alam na tapos na ang laban. 3 araw ang lumipas. Umuwi si Leo mula sa trabaho, hindi na nag-abala pang magtanggal ng sapatos. Nakita niya si Elara na naghuhugas ng mga plato sa lababo. Walang sabi-sabi, inihagis niya ang isang brown envelope sa mesa sa kusina. Gumawa ito ng malakas na kalabog. "Pirmahan mo yan," utos nito. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "Ano to?" tanong ni Elara, kahit alam na niya ang sagot. Dahan-dahan siyang lumingon, ng kamay ay basa pa at may bula. "Divorce papers," sabi ni Leo. "Ayoko na, Elara. Suko na ako." Hindi na to gumagana. Hindi na to gumagana. Ang 6 na taon ng kanyang buhay, ng kanyang sakripisyo ay tinapos sa isang pangungusap na parang nagsasabing, sira na ang isang appliances. Ano ang hindi gumagana? "Leo," tanong niya, ang boses ay kalmado, isang bagay na ikinagulat maging ng sarili niya. Nagkibit balikat si Leo. "Lahat. Walang anak, walang kwentuhan. Para tayong 2 estranghero. At sa totoo lang, hindi na kita mahal." Ang huling mga salita ay dapat masakit. Ngunit para kay Elara wala na itong epekto. Manhid na siya. Paano? Paano ang negosyo? "Ang pera na binigay ko sa'yo, iyon na lang," ang nais sa tinig niya. Huminto si Leo sa may pinto. Sa isang saglit nakita ni Elara ang isang bahid ng guilt sa mukha nito. Ngunit nawala rin ito agad, na parang isang bula. "Regalo yun, Elara," sabi nito. Ang mga labi ay kumukuyom sa isang ngisi. "At hindi binabawi ang regalo. Bobo ka ba sa batas? Walang nakasulat. Walang kontrata. Nagbigay ka dahil gusto mo. Tanga ka, hindi ako." Doon, sa salitang tanga, isang bagay ang pumutok sa loob ni Elara. Ang baso ay umapaw na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Leo. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong apartment. Napahawak si Leo sa kanyang pisngi, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi niya inaasahan ito. Hindi mula sa maamo at tahimik na si Elara. "Hayop ka, pabulong," na sabi ni Elara. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal niyang kinimkim. "Kinuha mo ang lahat sa akin. Ang pera ko, ang mga taon ko, ang dignidad ko. Hayop ka." Ang gulat sa mukha ni Leo ay napalitan ng purong galit. "Sumasagot ka na ngayon.
Sigaw nito. Itinulak niya si Elara ng malakas. Natumba si Elara, ang ulo ay tumama sa gilid ng mesa sa kusina. Naramdaman niya ang isang matalas na sakit at pagkatapos ay ang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang sentido. Dugo. Nakatayo lang si Leo, tinitingnan siya mula sa itaas ang dibdib, ay umaalon sa galit. Pirmahan mo ang mga papel. Sabi nito, ang boses ay mas malupit pa kaysa dati. Umalis ka sa pamamahay ko at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Dahil sa susunod na makita kita, sisiguraduhin kong sa ospital ka napupulutin. Tinalikuran siya nito at lumabas ng apartment. Isinara ang pinto ng malakas na halos yumanig ang buong gusali. Naiwan si Elara na nakahandusay sa sahig ng kusina. Ang dugo ay tumutulo sa puting tiles. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang ulo. At nang tingnan niya ang kanyang kamay, nakita niya ang matingkad na pula. Sa sandaling iyon, sa gitna ng sakit at pagdurugo, hindi na hinanakit ang naramdaman niya. Paglaya. Ito na ang kanyang paglaya. Dugo ang naging bayad, ngunit sa wakas malaya na siya. Tumayo siya kahit masakit ang katawan. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ang sarili niyang dugo sa sahig. Pagkatapos kinuha niya ang ballpen at pinirmahan ang mga papel ng diborsyo nang hindi na binabasa. Kinabukasan, habang si Leo ay wala, inimpake niya ang lahat ng kanyang gamit sa ilang karton. Ang damit, ang iilang libro, at ang lumang litrato ng kanyang mga magulang. Habang isinasara niya ang pinto ng apartment sa huling pagkakataon, wala siyang naramdamang lungkot. Wala nang natira sa kanya. Walang pera, walang asawa, walang tahanan, walang anak. Ngunit sa kanyang pag-alis, dala niya ang isang bagay na mas mahalaga. Isang pangako sa sarili. Hindi na siya muling magiging biktima. Ang babaeng lumabas sa pintong iyon ay hindi na ang Elara na pumasok. Ang aalis ay isang babaeng nasugatan, ngunit hindi sumuko. Isang babaeng handang sunugin ang kanyang nakaraan para lang makapagsimula ng panibagong apoy. Ang biyahe mula Maynila, pabalik ng Pampanga, ay tila isang paglalakbay sa ibang dimensyon. Ang matatayog na gusali at maingay na trapiko ay dahan-dahang napalitan ng malalawak na bukirin na luntian sa sikat ng hapon at ng mga puno ng akasya na nakahilera sa gilid ng kalsada. Para kay Elara, ang bawat kilometrong nilalakbay palayo sa syudad ay 1 kilometrong paglayo sa kanyang bangungot. Ang kanyang lumang kotse na puno ng mga karton na naglalaman ng mga pira-pirasong labi ng kanyang nakaraang buhay ay umuugong na tila pagod na rin. Sa bawat pag-ugong nito, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Sa edad na 30, dapat sana ay nagpapatatag na siya ng sariling pamilya. Ngunit heto siya pauwi sa bahay ng kanyang ina, talunan wasak at walang-wala. Pagpasok niya sa maliit na kalsada, papunta sa kanilang bahay sa bayan ng Stanrita, isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Ang lahat ay pareho pa rin ang mga bahay na may malalaking bintanang kapis, ang mga batang naglalaro ng tumbang preso sa daan, ang amoy ng nilulutong pagkain na lumalabas mula sa mga kusina. Ngunit siya ay nagbago na. Ang dalagang umalis dito, 6 na taon na, ang nakalipas na puno ng pag-asa, ay hindi na ang babaeng nagbabalik ngayon. Ipinark niya ang kotse sa tapat ng kanilang bahay, isang lumang istilong bahay na bato na minana pa sa kanyang mga lolo't lola. Sa tabi nito ay ang nakasaradong kainan, ang kusina ni Elena na dating buhay na buhay at dinarayo. Ngayon, ang pintura nito'y tuklap-tuklap na, ang mga bintana'y maalikabok, at ang karatulang kahoy ay kupas na isang malungkot na monumento ng masayang nakaraan. Bumaba siya ng sasakyan at naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Paano niya haharapin ang kanyang ina? Paano niya aaminin ang kanyang pagkatalo? Hindi na niya kailangang mag-isip pa. Ang pinto ng bahay ay bumukas at mula roon ay lumabas si Aling Teresita, ang kanyang ina. Ang dating matipunong babae ay tila lumiit, ang kanyang buhok ay mas marami ng puti
at ang kanyang paglakad ay marahan na. Sa likod nito ay si Tita Elena, ang kapatid ng kanyang ina, na may matatalim pa ring mga mata ngunit may bakas ng pag-aalala. "Elara anak," sabi ni Aling Teresita, ang boses ay nanginginig. Hindi na napigilan ni Elara. Ang lahat ng sakit, kahihiyan at pagod na kinimkim niya sa loob ng ilang araw ay bumuhos. Tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina at doon sa balikat nito, humagulgol siya na parang isang batang nawawala. "Patawad." "Nay, patawad po," paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Hinaplos ni Aling Teresita ang kanyang likod. "Shh! Wala kang dapat ihingi ng tawad, anak. Ang mahalaga, nakauwi ka na. Ligtas ka na." Tumingin sa kanya si Tita Elena at sa halip na sermon, isang malungkot na pag-unawa ang nakita niya sa mga mata nito. "Halika na sa loob. Pagod ka sa biyahe." Ang mga sumunod na araw ay malabo para kay Elara. Ginugol niya ang mga ito sa loob ng kanyang lumang silid na kahiga, sa kama, nakatitig sa kisame. Ang mga anino ng mga puno sa labas na gumagalaw sa dingding ay tila mga multo ng kanyang mga kabiguan. Tumanggi siyang kumain. Halos hindi siya nagsasalita. Ang kanyang katawan ay nasa Pampanga, ngunit ang kanyang isip at kaluluwa ay naiwan sa sahig ng kusina sa Maynila, basang-basa sa sarili niyang dugo. Isang hapon, pumasok si Tita Elena sa kanyang kwarto, dala ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo. "Kakain ka, Elara." Sa ayaw at sa gusto mo, sabi nito, sa tonong hindi tumatanggap ng pagtutol. "Wala po akong gana, tita." "Wala akong pakialam," matigas na sagot nito. Umupo ito sa gilid ng kama. "Makinig ka, Hija. Oo, nasaktan ka. Oo, niloko ka. Oo, kinuha niya ang lahat. Pero hindi pa katapusan ng mundo. Ang pag-iyak at pagmumukmok dito ay hindi magbabalik ng pera mo o ng mga tao na sinayang mo. Ang tanging ginagawa niyan ay binibigyan mo pa rin siya ng kapangyarihan sa'yo." Ang mga salitang yon ay tumagos sa pader ng kalungkutan na itinayo ni Elara sa kanyang paligid. "Tumayo ka dyan," utos ni Tita Elena. "Maligo ka at pagkatapos samahan mo ako sa labas." Nag-aalangan man sumunod si Elara. Pagkatapos maligo na datnan niya ang kanyang tiyahin sa beranda na katingin sa nakasaradong kainan. "Tingnan mo yan," sabi ni Elena. "Ang lugar na ito ang bumuhay sa pamilya natin. Ang nanay mo bago siya nagkasakit at tuluyang nawalan ng gana ay ang pinakamagaling na kusinera sa buong Pampanga. Ang puso niya ay nasa loob ng mga pader na yan." Huminto ito at tumingin kay Elara. "Nang mamatay ang tatay mo, gumuho ang mundo ng nanay mo. Isinara niya yan. Isinara niya ang puso niya. Huwag mong hayaang gawin din yan sa'yo ng isang walang kwentang lalaki." Ang paghahambing na yon ay nagpagising kay Elara. Nakita niya ang sarili sa kanyang ina, dalawang babaeng sinira ng pagkawala. Habang nakatayo sila roon, isang pickup truck ang huminto sa tapat nila. Mula roon ay bumaba ang isang lalaki. Matangkad ito, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong may dalang kamera na nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim at kabaitan. "Magandang hapon po," bati nito, isang magalang na ngiti sa kanyang mga labi. "Ako po si Marco Reyes. Isa po akong arkitekto. Dito po ba ang dating kusina ni Elena?" "Oo, kami nga," sagot ni Tita Elena. Bahagyang tinaasan ito ng kilay. "Anong kailangan mo dito? Sarado na ito." "Alam ko po," sabi ni Marco. Ang tingin ay lumipat mula sa kainan papunta kay Elara at nanatili roon ng ilang segundo. "Part po ako ng isang proyekto na nagdodokumento at tumutulong na i-revive ang mga heritage sites dito sa Pampanga. At itong lugar nyo, may kaluluwa po ito. Sayang kung pababayaan lang." Bumaba ang tingin ni Elara sa sarili. Nakasuot lang siya ng lumang duster, ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay maga pa sa kaiiyak.
Nahiya siya. Gaya ng sabi ko, sarado na kami, malamig na sabi ni Elara. At akmang tatalikod na. Naiintindihan ko, mabilis na sabi ni Marco. Pero, kung papayagan niyo lang po, gusto ko sanang kunan ng litrato para maidokumento man lang. Ang ganda po kasi ng pundasyon, kitang-kita na matibay. Nagkatinginan si Elara at Tita Elena. May kung anong sinseridad sa boses ng lalaki na mahirap tanggihan. Sige, pumayag si Tita Elena. Basta't sa labas ka lang. Tumango si Marco at nagsimulang kumuha ng mga litrato mula sa iba't ibang anggulo. Habang ginagawa niya ito, hindi napigilan ni Elara na pagmasdan siya. Ang kanyang mga kilos ay puno ng respeto na para bang kinakausap niya ang lumang gusali. Paminsan-minsan sumusulyap ito sa direksyon niya at sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata, isang munting ngiti ang binibigay nito bago muling ibalik ang atensyon sa kamera. Pagkatapos ng halos kalahating oras, lumapit muli si Marco. Maraming salamat po sa pagkakataon. Tumingin ito kay Elara. Alam niyo po, ang mga gusaling ganito, parang mga tao rin. Minsan kailangan lang nilang maramdaman na may nagmamalasakit pa sa kanila para manumbalik ang kanilang dating ganda at tibay. Ang mga salitang yon ay tumama kay Elara nang hindi niya inaasahan. Hindi ito tungkol sa kainan. Tungkol ito sa kanya. Ang pundasyon ng lugar na ito ay napakatibay, pagpapatuloy ni Marco na tila hindi namamalayan ang epekto ng kanyang mga salita. Kailangan lang nitong mahalin muli. Bago siya umalis, iniwan ni Marco ang kanyang calling card. Kung sakaling magbago po ang isip ninyo tungkol sa pag-revive ng lugar, nandito lang po ako para tumulong. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, lumabas si Elara sa beranda at tinitigan ang abandonadong kainan. Inalala niya ang mga salita ni Marco. Ang pundasyon ay napakatibay. Kailangan lang nitong mahalin muli. Sa ilalim ng liwanag ng buwan sa tabi ng mga guho ng nakaraan ng kanyang pamilya, isang maliit na binhi ang itinanim sa puso ni Elara. Hindi pa ito pag-asa, hindi pa rin ito pangarap. Ito ay isang simpleng tanong na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano nga ba magmahal muli? Ang calling card ni Marco Reyes ay nanatili sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala sa loob ng isang linggo. Para itong isang pinto na hindi alam ni Elara kung handa na ba siyang buksan. Bawat araw tinititigan niya ito, nag-iisip, nag-aalinlangan. Ngunit sa bawat araw ding lumilipas ang mga salita nito, ay pauli-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, kailangan lang nitong mahalin muli. Isang umaga ginising siya nang amoy ng bagong lutong bibingka. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang kanyang ina, si Aling Teresita, na nasa kusina, marahang hinahalo ang galapong sa isang malaking mangkok. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na nakita niyang muling nagluluto ang ina ng may sigla. Napanaginipan ko ang itay mo kagabi, sabi ni Aling Teresita nang hindi lumilingon. Sabi niya, Teresita, gutom na ako sa bibingka mo. Kaya heto, umupo si Elara sa hapag. Pinanood niya ang mga kamay ng kanyang ina, mga kamay na minsan ay kayang lumikha ng mahika mula sa simpleng harina at gata. At sa sandaling iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang ideya na nakakatakot, ngunit kasabay nito'y nakakapagpasigla. Nay mahina niyang sabi, paano kung bubuksan natin ulit ang kainan, huminto sa paghahalo si Aling Teresita, at lumingon sa kanya ang mga mata nito ay may halong gulat at lungkot. Anak, matanda na ako. Wala na akong lakas para dyan. Hindi po kayo ang magpapatakbo mabilis, na sabi ni Elara. Ako po. Ituturo niyo sa akin lahat. Lahat ng sikreto ninyo sa pagluluto. Pero hindi po natin ibebenta ang mga dati. Gagawa tayo ng bago. Kinuha ni Elara ang calling card ni Marco. Bago pa siya magdalawang isip, tinawagan niya ito. Mr. Reyes, si Elara Valdez po ito. Ay season po pala pagtatama niya sa sarili. At sa simpleng pagbawi na yon, naramdaman niya ang isang maliit na paglaya. Tungkol po doon sa alok ninyo.
Gusto ko po sanang makipag-usap. Nagkita sila kinabukasan sa mismong harap ng lumang kainan. Dala ni Marco ang isang rolyo ng mga plano at isang sketchbook. Si Elara naman, dala ang isang notebook na puno ng mga ideya. Hindi ko ito bubuksan bilang isang karinderya, paliwanag ni Elara habang binubuksan niya ang mga pinto ng kainan sa unang pagkakataon sa loob ng ilang taon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Gusto kong gumawa ng isang lugar kung saan ang mga tradisyonal na kakanin ng Pampanga ay bibigyan ng bagong buhay. Modernong itsura, pero yung lasa-lasang lola pa rin. Mga maliliit na biko na nasa magagandang kahon, mga puto bumbong na may iba't ibang toppings, mga sapin-sapin na parang cake. Isang bagay na pwedeng ipangregalo, ipasalubong o kainin habang nagkakape. Habang nagsasalita si Elara, nakikinig lang si Marco tumatango at paminsan-minsay nagdodrawing sa kanyang sketchbook. Hindi siya tumitingin kay Elara na parang isang babaeng wasak. Tinitingnan siya nito na parang isang visionary. Gusto ko ang ideya mo, sabi ni Marco pagkatapos. Isang tulay sa pagitan ng nakaraan at ng kasalukuyan. Ipinakita nito ang kanyang sketch. Sa papel ang luma at pagod na kainan ay nagbagong anyo. Malalaking bintanang salamin, mga mesang gawa sa natural na kahoy, mga nakasabit na ilaw na may disenyong parang mga bituin. Simple moderno, pero mainit sa pakiramdam. Gagamitin natin ang mga lumang kahoy mula sa sahig para gawing pader, para manatili ang kasaysayan ng lugar. Sa mga sumunod na buwan ang lumang kainan ay naging pugad ng kanilang mga pangarap. Si Elara sa tulong ng ina at ni Tita Elena ay ginawang laboratorio ang kanilang kusina. Sinubukan niya ang daan-daang recipe, minsan ay umuuwi sa kabiguan, minsan naman ay sa tagumpay. Natutunan niya ang tamang lapot ng gata, ang perpektong luto ng malagkit, at ang sikreto sa likod ng masarap na latik. Si Marco naman ay naging regular na bisita. Ngunit hindi lang siya arkitekto. Siya ay naging karpintero-pintor at tagabuhat. Sabay nilang kinaskas ang mga lumang pintura, nilinis ang mga bintana, at itinayo ang mga bagong pader. Sa gitna ng alikabok at ingay ng martilyo, isang kakaibang koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi ito tulad ng naramdaman niya para kay Leo. Walang nakakasilaw na pagnanasa, walang matatamis na pangakong walang laman. Ang namamagitan sa kanila ni Marco ay isang tahimik na pag-unawa. Nag-uusap sila tungkol sa mga pangarap, sa mga takot, sa mga aklat na nabasa nila. Nalaman ni Elara na si Marco ay tulad niya rin sinubok ng buhay. Maagang nawalan ng mga magulang at mag-isang itinaguyod ang sarili. Bakit mo ginagawa ito, Marco? Minsan ay tanong ni Elara habang sabay silang nagkakape sa labas ng ginagawang kainan. Hindi mo naman ako sinisingil ng tama. Ngumiti si Marco at tumingin sa kanya dahil naniniwala ako sa proyektong ito at naniniwala ako sa iyo, Elara. Nakita ko kung paano ka bumangon. Ang tapang mo, hindi mo lang alam. Ang mga salitang iyon ay mas tumatak pa sa puso ni Elara kaysa sa kahit anong mahal kita na narinig niya kay Leo. Dumating ang araw na malapit nang matapos ang lahat. Ang karatula ay ikakabit na. Ano ang ipapangalan natin dito? Tanong ni Marco. Napatingin si Elara sa loob. Ang lugar ay maliwanag at kaakit-akit. Ang mga ilaw na parang bituin ay nagbibigay ng isang mahikang sinag. Luningning sagot niya. Dahil ito ang ningning ko sa gitna ng dilim. Ang luningning ay nagbukas sa isang simpleng Sabado ng umaga. Walang grand opening, mga kaibigan at kapitbahay lang ang imbitado. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ubos ang kanilang paninda. Ang mga tao ay bumalik nagdala ng mga kaibigan at ang balita tungkol sa masasarap at magagandang kakanin ng luningning ay kumalat na parang apoy sa buong bayan. Naging abala si Elara. Mga araw na nagsisimula bago sumikat ang araw at nagtatapos sa hating gabi. Ngunit ito ay isang pagod na may kasamang saya. Bawat kahon ng kakanin na ibebenta niya ay isang patunay
na kaya niya. Kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Si Marco ay palaging naroon, hindi bilang arkitekto, kundi bilang isang kaibigan. Minsan tutulong siyang mag-serve ng kape. Minsan uupo lang siya sa isang sulok nagmamasid na may ngiti sa kanyang mga labi. Isang gabi, pagkatapos ng isang napakaabalang araw, habang nagliligpit silang dalawa, nagsalita si Marco. Elara, sabi nito, ang boses ay seryoso. Alam kong maaga pa. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero kailangan kong sabihin, huminga ito ng malalim. Gusto kitang yayain lumabas, hindi bilang kliyente o kaibigan, bilang kung anuman ang maaari nating kahantungan. Nabitawan ni Elara ang hawak niyang basahan. Natakot siya. Ang pinto na matagal nang sarado sa kanyang puso ay may kumakatok. At sa unang pagkakataon, hindi niya gustong itulak ito palayo. Tumingin siya kay Marco sa kanyang mabait na mga mata, sa kanyang tapat na ngiti, sa lalaking nakakita sa kanya sa kanyang pinakamasamang kalagayan, ngunit piniling makita ang kanyang pinakamagandang potensyal. Gusto ko yan, Marco, sagot niya. At ang oo na yon ay mas totoo at mas buo kaysa sa oo na sinabi niya sa altar 6 na taon na ang nakalipas. Gusto ko yan. At sa ilalim ng mga ilaw na parang bituin ng luningning, sa gitna ng amoy ng bagong lutong kakanin at bagong pag-asa, nagsimula ang isang bagong kabanata. Isang kabanata na hindi isinulat sa mga kasinungalingan at sakripisyo, kundi sa katotohanan, respeto at isang pag-ibig na dahan-dahang nagpapahilom sa lahat ng sugat. Ang pag-ibig ni Elara at Marco ay hindi isang naglalagablab na apoy. Ito ay isang mainit na baga na dahan-dahang nagbibigay liwanag at init tinutunaw ang anumang yelong natira sa puso ni Elara. Ang kanilang mga date ay simple lang. Minsan ito ay paglalakad sa tabing bukid habang papalubog ang araw. Minsan ito ay pagbisita sa mga lumang simbahan sa Pampanga na kinukunan ni Marco ng litrato. Kadalasan ito ay sa luningning-uningning mismo pagkatapos magsara, kung saan sabay silang nagkakape habang nagkukwentuhan tungkol sa araw na nagdaan. Kay Marco, natutunan ni Elara ang kahulugan ng isang tunay na partner. Hindi siya nito pinipigilan. Sa halip siya pa ang nagtutulak sa kanya na abutin ang mas mataas. May tumawag mula sa isang food bazaar sa Maynila Balita ni Elara isang araw, may halong kaba at pananabik. Iniimbita nila ang luningning na magkaroon ng booth. Kung gayon, ano pang hinihintay natin na kangiting, sabi ni Marco. Panahon na para makita ng Maynila kung ano ang kaya mong gawin. Ang dating syudad na simbolo ng kanyang kabiguan ay naging entablado ngayon ng kanyang tagumpay. Ang booth ng luningning sa bazaar ay naging isang instant hit. Dinumog ito ng mga food blogger, mga social media influencer at mga ordinaryong tao na naakit sa ganda at sarap ng kanyang mga produkto. Ang kanyang mga kakanin na nakalagay sa mga eleganteng bayong packaging na dinisenyo ni Marco ay naging usap-usapan. Mula roon, dumaloy ang mga oportunidad. Mga order mula sa mga malalaking kumpanya para sa mga corporate giveaways. Mga alok na mag-supply sa mga high-end na coffee shop sa Makati at BGC. Ang luningning ay hindi na lang isang maliit na tindahan sa Pampanga. Ito ay nagiging isang pambansang brand. Kinailangan ni Elara na kumuha ng mas maraming tauhan at palakihin ang kanyang kusina. Siya na ngayon ang CEO ng isang lumalagong negosyo, isang bagay na hindi niya kailanman pinangarap. Sa gitna ng lahat ng tagumpay na ito, nanatiling matatag ang kanyang relasyon kay Marco. 6 na buwan pagkatapos ng kanilang unang date, habang sabay silang nakaupo sa bubong ng luningning, pinapanood ang mga bituin, nagsalita si Marco. Elara, sabi nito, kinukuha ang kanyang kamay. Noong una kitang makita, nakita ko ang isang gusaling may matibay na pundasyon pero wasak ang labas. Ngayon ang nakikita ko ay isang matayog na istruktura na nagbibigay liwanag sa lahat sa paligid niya. Huminga ito ng malalim. Gusto kong maging bahagi ng istrukturang yan.
Gusto kong maging haligi mo ang bubong mo, ang tahanan mo. Pakasalan mo ako, Elara. Walang mamahaling singsing, walang grand gestures. Tanging 2 tao lang sa ilalim ng mga bituin na may hawak na katapatan at pag-ibig. Oo, sagot ni Elara. At ang mga luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay purong kaligayahan. Oo, Marco. Oo. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Ginanap ito sa hardin sa likod ng Luningning, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang mga bisita ay iilan lang ang kanilang pamilya at malalapit na kaibigan. Nakasuot si Elara ng isang simpleng puting bestida at ang kanyang buke ay gawa sa mga bulaklak ng sampagita at ilang-ilang. Habang naglalakad siya patungo kay Marco na nakangiting naghihintay sa kanya, nakita niya ang kanyang ina na umiiyak sa isang tabi mga luha ng tuwa. Sa wakas, ang kanyang anak ay buo na muli. Ang unang taon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa ay mas matamis pa sa kahit anong matamis na kakanin na niluluto ni Elara. Ngunit may isang maliit na anino ng takot na nananatili pa rin sa isang sulok ng kanyang isipan. Paano kung hindi pa rin ako magkaanak, Marco? Minsan ay tanong niya habang nakahiga sila sa kama. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit. Kung gayon tayong dalawa ay sapat na. At kung hindi meron namang 1,000 paraan para bumuo ng pamilya, hindi lang iisa ang daan, Elara. Ang mahalaga, magkasama tayo sa anumang daan na pipiliin natin. Ang katiyakang yon ang nagpatahan sa kanyang mga huling agam-agam. At tila ba narinig ng langit ang kanyang mga panalangin. 1 buwan pagkatapos ng kanilang unang anibersaryo, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba. 1 pagkahilo sa umaga, 1 pagkasensitibo sa mga amoy. May takot at pag-asa bumili siya ng pregnancy test. Sa pagkakataong ito, hindi niya ito ginawa ng mag-isa sa banyo. Tinawag niya si Marco. Samahan mo ako, sabi niya. Magkahawak kamay nilang hinintay ang resulta. At nang lumitaw ito hindi 1, kundi 2 malinaw na pulang linya na pasigaw silang pareho. Niyakap ni Marco si Elara, itinaas ito at inikot-ikot sa kanilang silid. Kapwa sila tumatawa at umiiyak sa tuwa. Magiging tatay na ako? Paulit-ulit na sigaw ni Marco. Magiging nanay na ako, bulong ni Elara sa sarili hindi makapaniwala. Ang kanilang kaligayahan ay nasundan pa ng isang mas malaking sorpresa. Sa kanilang unang ultrasound, habang tinitingnan nila ang maliit na itim at puting screen, nagsalita ang doktora. Mr. and Mrs. Reyes, sabi ng OB-GYN, isang ngangiti ang mababasa sa kanyang mukha. Mukhang mas masipag pa kayo sa inaakala ninyo. Itinuro niya ang screen. Ito ang isang heartbeat. Ito ang pangalawa. At heto pa ang isa. Pangatlo. Natahimik ang buong kwarto. Ano po? Anong ibig sabihin ninyan, Dok? Nanginginig na tanong ni Marco. Congratulations, masayang, sabi ng doktora. You're having triplets. Natahimik ang buong kwarto. Ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang tunog ng 3 maliliit na puso na sabay-sabay na tumitibok mula sa monitor. 3. Triplets. Ang salita ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Elara na parang isang malayong kampana. Si Marco ang unang nakabawi. Titatlo, nauutal niyang tanong, ang mga mata ay nanlalaki at hindi maalis sa screen. Pagkatapos ng ilang segundo ng pagkabigla, isang malawak na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi hanggang sa ito'y naging isang malakas at masayang tawa. 3. Elara, 3. Magkakaroon tayo ng 3 anak. Nilingon niya si Elara na nananatiling tahimik, ang mga luha ay tuloy-tuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang mga luha ay hindi na ng sakit o kalungkutan, kundi ng isang napakalalim at napakatinding emosyon na hindi niya kayang pangalanan. Sa isang iglap sa harap ng itim at puting imahe ng 3 maliliit na buhay sa loob niya, naalala niya si Leo. Naalala niya ang mga salitang ibinato nito sa kanya na parang mga batubaog.
walang silbi. Anong mali sa'yo 6 na taon? Siyang naniwala na siya ay may kulang. 6 na taon siyang yumuko sa kahihiyan tinatanggap ang paninisi. Ngunit ang tadhana ay may pagkamapagbiro. Hindi lang siya binigyan ng isang anak para patunayang mali si Leo. Binigyan siya ng 3. Isang sagradong sampal sa lahat ng kasinungalingan. Isang malakas na sigaw mula sa kalawakan na nagsasabing hindi ka kailanman naging depektibo. Mahal nag-aalalang tanong ni Marco, hinawakan ang kanyang mukha. Okay ka lang ba? Tumingin si Elara sa kanya at sa gitna ng kanyang mga luha, isang ngiti ang sumilay. Isang ngiti ng paglaya. Okay na okay, mahal. Sobrang okay. Ang 9 na buwan ng kanyang pagbubuntis ay hindi naging madali. Ngunit bawat pagkahilo, bawat pananakit ng likod ay tinanggap niya ng may pasasalamat. Si Marco ay hindi nawala sa kanyang tabi. Hinahaplos ang kanyang likod, minamasahe ang kanyang mga paa, at kinakausap ang 3 sanggol sa kanyang sinapupunan gabi-gabi. Ang luningning ay pansamantala niyang ipinagkatiwala sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan habang siya ay nag-focus sa pag-aalaga sa mga himalang lumalaki sa loob niya. At dumating sila, 3 malulusog magaganda at magkakamukhang sanggol na babae. 3 perpektong milagro na sabay-sabay na dumating sa mundo. Habang hawak niya ang isa sa kanila sa unang pagkakataon at si Marco naman sa 2 pa, isang kumpletong kapayapaan ang bumalot kay Elara. Lahat ng sakit ng nakaraan ay nabura. Lahat ng bakas ng pagtataksil ay naghilom. Pinangalanan nila silang Luna Tala at Aurora. Ang kanyang buwan ang kanyang bituin at ang kanyang bukang liwayway. Ang kanyang 3 ilaw sa gitna ng dilim. Ang ating 3 bituin bulong ni Marco habang pinapanood nila ang mga anak na mahimbing na natutulog. Ang ating 3 bituin sang-ayon ni Elara. Ang alaalang yon matamis at matingkad ang nagpabalik kay Elara sa kasalukuyan. Nakatayo pa rin siya sa kanyang opisina, ang telepono ay nakababa na, ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay malinaw pa rin sa kanyang pandinig. Ikakasal na si Leo. Inaanyayahan kanya. Isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Ang galit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang kakaibang kalmado. Isang katiyakan. Lumabas siya ng opisina at dumiretso sa playroom sa tabi nito, isang lugar na ipinagawa niya para sa kanyang mga anak. Naroon sila ang kanyang 3 bituin, 2 taong gulang na ngayon masayang naglalaro ng mga building blocks sa sahig. Si Luna na may mga matang seryoso tulad ni Marco. Si Tala na palaging nakangiti. At si Aurora ang pinakamalikot sa 3. Lumuhod si Elara sa kanilang harapan. Ang 3 pares ng mga matang magkakamuka ay lumingon sa kanya at sabay-sabay silang tumakbo para yakapin siya. Mami, niyakap niya sila nang mahigpit nilanghap ang kanilang matamis na amoy. Ito ang kanyang buhay ngayon. Ito ang kanyang tagumpay. Ito ang katotohanang hindi kayang burahin ng kahit sinong Leo Valdez. Tumayo siya buhat-buhat si Aurora habang hawak naman sa kamay sina Luna at Tala. Naglakad sila papunta sa malaking bintanang salamin kung saan tanaw ang hardinin ng luningning. Akala ni Leo ay iimbitahan niya ang isang sawimpalad na babae. Akala niya ay masusugatan niya muli ang isang sugatang kaluluwa. Ang hindi niya alam, ang babaeng tinawag niyang baog ay isa ng ina. At hindi lang ng isa, kundi ng 3. Tiningnan ni Elara ang refleksyon nila sa salamin, isang babaeng matatag, napapaligiran ng kanyang 3 buhay na tropeyo. Ang paanyaya ni Leo ay hindi na isang banta. Isa na itong oportunidad. Isang entablado na inihanda nito para sa sarili nitong pagbagsak. Mga anak, bulong niya sa kanyang mga prinsesa. May pupuntahan tayong party sa Maynila. Isang malamig at desididong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Panahon na para makilala ng dating mundo ni Mami kung sino na siya ngayon.
Ang balita ng paanyaya ay ibinahagi ni Elara kay Marco noong gabing iyon pagkatapos nilang patulugin ang mga bata. Nakaupo sila sa kanilang beranda sa ilalim ng parehong mga bituin na naging saksi sa kanilang pag-iibigan. Isinalaysay niya ang lahat, ang tawag ni Tita Elena, ang pang-iinsulto na nakabalat kayo bilang pasasalamat at ang desisyong nabuo sa kanyang puso. Habang nagsasalita si Elara, nakikinig lang si Marco. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit nakakuyom ang kanyang mga kamao sa ibabaw ng mesa. Nang matapos si Elara, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ano sa tingin mo basag ni Elara sa katahimikan? Nabaliw na ba ako, umiling si Marco at inabot ang kanyang kamay. Hindi ka nabaliw, Elara. Nagising ka lang ng tuluyan. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng determinasyon. Kung gusto mong pumunta, pupunta tayo. Hindi kita hahayaang harapin ito ng mag-isa. Tayo, oo, tayo maring, sabi ni Marco. Ang pamilya mo ngayon ay pamilya ko. Ang laban mo ay laban ko. Hindi tayo pupunta doon para gumanti, Elara. Pupunta tayo doon para itama ang kasaysayan, para ipakita ang katotohanan. Ang suportang yon, walang pasubali, at buong-buo ang nagbigay kay Elara ng lakas na kailangan niya. Ang desisyon ay naging isang plano. Sa mga sumunod na 2 linggo, ang kanilang tahanan ay naging isang war room. Ngunit ang kanilang mga sandata ay hindi galit at paghihiganti, kundi impormasyon at katotohanan. Ginamit ni Marco ang kanyang mga koneksyon sa Maynila. Bilang isang arkitekto na may mga kliyente sa matataas na lipunan, mayroon siyang access sa mga impormasyon na hindi basta-basta nalalaman ng publiko. Leo Valdez, sabi ni Marco isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kanyang laptop. Sa labas mukha siyang matagumpay. Ang Prestige Auto Works ay may 3 branch na ngayon, pero ipinakita ni Marco ang isang serye ng mga dokumento at tsismis na nakuha niya mula sa mga mapagkakatiwalaang source. Lubog siya sa utang, paliwanag ni Marco. Ang bahay na tinitirhan nila ni Isabel ay nakasangla sa 3 bangko. Ang mga mamahaling sasakyan na pinupost niya sa social media ay hindi pa fully paid. He's living a life he can't afford. Pinapanindigan niya ang isang imahe para makahakot ng mga kliyenteng mayayaman. At si Isabel, tanong ni Elara. Nag-scroll si Marco sa ilang mga social media profiles. Si Isabel galing sa isang pamilyang may kaya pero hindi mayaman. Obsessed siya sa status. Sa tingin niya, si Leo ang ticket niya sa A-list. Ngunit may mga bulong-bulungan. Huminto si Marco at tumingin kay Elara. May mga sabi-sabi na bago sila naging seryoso ni Leo, may iba siyang kasintahan. Isang mayaman at mas matandang lalaki. Bigla na lang silang naghiwalay nang magsimulang umangat ang negosyo ni Leo. Ang mga impormasyon ay unti-unting bumubuo ng isang larawan. Isang larawan ng 2 taong desperadong kumapit sa isang pekeng mundo ng karangyaan, handang gawin ang lahat para mapanatili ito. Habang si Marco ang nangangalap ng impormasyon tungkol sa kasalukuyan ni Leo, si Elara naman ay bumalik sa kanyang nakaraan. Mula sa isang lumang baul na itinago niya sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang mga ebidensya ng kanyang 6 na taong pagtitiis. Una, ang cellphone na naglalaman ng recording. Inilipat niya ang audio file sa isang bagong device. Siniguradong malinaw at malakas ito. Ang boses ni Leo, puno ng mga pekeng pangako, ay tila isang multo mula sa libingan. Pangalawa, ang mga medical records. Bagamat pinunit ni Leo ang kopya niya, mayroon siyang orihinal na file mula sa klinika. Ang bawat pahina ay isang patunay ng kanyang kalusugan at ng kasinungalingan ni Leo. At ang panghuli, ang pinakamahalaga sa lahat, ang bank statement, ang withdrawal slip ng 800,000 pesos. Ang pirma niya sa papel na yon ay hindi lang pag-withdraw ng pera. Ito ay ang pag-alis ng tiwala ng pag-ibig ng kanyang sarili. Inilagay niya ang lahat ng ito sa isang malinis na folder, ang kanyang bala.
Sigurado ka ba na gusto mong isama ang mga bata? Tanong ni Aling Teresita, isang hapon, habang pinapanood niya si Elara na pumipili ng mga damit para sa biyahe. Opo, Nay, sagot ni Elara. Sila ang pinakamahalaga kong ebidensya. Sila ang buhay na patunay na hindi ako kailanman naging depektibo. Kailangang makita sila ni Leo. Kailangang makita sila ng lahat. Ang huling bahagi ng paghahanda ay ang kanilang itsura. Hindi ito tungkol sa pagyayabang. Ito ay tungkol sa pagpapadala ng isang mensahe. Tumawag si Elara sa isang sikat na designer sa Maynila at nagpagawa ng isang damit. Isang kulay emerald green na bestida. Ang kulay ng pag-asa ng paglago at ng inggit. Simple ang disenyo ngunit ang tela at ang tabas ay sumisigaw ng elegansya at kapangyarihan. Para kay Marco isang charcoal gray suit ang pinili. At para sa mga bata tatlong magkakaparehong dilaw na bestida na parang mga sinag ng araw. Ang kanilang pamilya ay hindi darating na parang mga kawawang bisita. Darating sila na parang mga royalty. Isang araw bago ang kanilang flight, nakatanggap si Elara ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Narinig ko na pupunta ka raw sa kasal. Huwag mo nang ituloy, Elara. Magmumukha ka lang katawa-tawa. Alam niyang galing ito kay Leo o marahil kay Isabel. Isang huling pagtatangka na takutin siya. Ngumiti si Elara. Sa halip na matakot, mas lalo siyang naging desidido. Ipinakita niya ang text kay Marco. Natatakot na sila, sabi ni Marco. Alam nilang may dala kang bagyo. Hindi lang ako ang may dala ng bagyo, sagot ni Elara. Tinitingnan ng tatlong anak na naglalaro sa sahig, kaming apat. Ang araw ng kanilang flight papuntang Maynila ay dumating. Habang nag-aantay sila sa airport lounge, isang pribilehiyong hindi niya naranasan noon, pinagmasdan ni Elara ang kanyang pamilya. Si Marco na matiyagang nagbabasa ng libro sa mga bata. Sina Luna, Tala at Aurora na sabik sa kanilang unang pagsakay sa eroplano. Walang bakas ng takot sa kanyang dibdib. Ang naroon ay isang malinaw na layunin. Paglapag ng eroplano sa Maynila, hindi sila sumakay sa taxi. Isang itim na van na may private driver ang naghihintay sa kanila. Dinala sila nito sa isang 5-star hotel sa Makati, kung saan isang suite na may tanawin ng buong syudad ang kanilang tutuluyan. Mula sa bintana ng kanilang hotel room, tinanaw ni Elara ang mga ilaw ng syudad. Ang syudad na minsan ay naging saksi sa kanyang pagkadurog. Ngayon babalik siya rito, hindi bilang isang biktima na tumatakas, kundi bilang isang reyna na handang bawiin ang kanyang korona. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng kanyang mga ebidensya at inilagay ito sa kanyang handbag. Handa ka na ba? Para bukas, tanong ni Marco, yumakap mula sa kanyang likuran. Humarap si Elara sa kanya at ngumiti. Isang ngiting kalmado, matatag at nakakakilabot. Matagal na akong handa, mahal, sagot niya. Ang tanong ay, handa na ba sila? Para sa akin, ang araw ng kasal ay isang perpektong hapon sa Maynila. Ang araw ay maliwanag, ngunit hindi nakakapasong. At isang banayad na hangin ang umiihip mula sa Manila Bay. Sa loob ng kanilang hotel suite, ang kapaligiran ay kalmado, ngunit may kuryenteng gumagapang sa hangin. Natapos ng ayusan si Elara ng isang professional makeup artist na kinuha ni Marco. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, halos hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang eleganteng bun na nagpapakita ng kanyang leeg at ng simpleng kwintas na perlas na regalo ni Marco. Ang kanyang makeup ay natural, ngunit nagpapatingkad sa kanyang mga mata na ngayon ay may talas ng isang agila. At ang damit, ang emerald green na bestida, ay tila isinukat para sa kanya. Yumayakap ito sa kanyang katawan, sa tamang mga lugar, hindi malaswa, ngunit nagpapahayag ng isang kumpiyansa na hindi niya kailanman inakalang magkakaroon siya. Wow, iyon lang ang nasabi ni Marco
nang makita siya habang inaayos nito ang kanyang kurbata. Sa suot nitong charcoal gray suit, mukha itong isang magazine model. Parang ikakasal ulit tayo. Ngumiti si Elara. Mas maganda pa. Ang tatlong bata sa kanilang mga dilaw na bestida ay parang tatlong maliliit na manika. Tuwang-tuwa sila sa kanilang itsura, umiikot-ikot sa gitna ng kwarto. "Mommy, you look like a queen," sabi ni Tala, ang pinakapala kaibigan sa tatlo. "And you are my little sunshine," sagot ni Elara. Hinaplos ang kanilang mga pisngi. 3:00 ng hapon dumating ang kanilang sasakyan. Hindi ito basta van. Isang makintab na itim na Mercedes-Benz S-Class ang naghihintay sa kanila sa tapat ng hotel. Ang driver ay magalang na binuksan ng pinto para sa kanila. "Hindi ba ito masyadong OA, mahal?" tanong ni Elara kay Marco habang pumapasok sila sa maluwag na loob ng sasakyan. Ang pagdating sa isang laban na handa ay hindi OA, sagot ni Marco hinawakan ng kanyang kamay. Ito ay estratehiya. Ang biyahe papunta sa 5-star hotel kung saan gaganapin ang kasal ay tahimik. Si Elara ay nakatingin lang sa labas, pinapanood ang mga pamilyar na kalye ng Maynila. Ngunit ngayon, hindi na siya ang nawawalang probinsyana. Siya ay isang bisita, isang manonood, at ang magiging sentro ng palabas. Pagdating nila sa Engrande at nagkikislapang lobby ng hotel, agad nilang naramdaman ang karangyaan. Isang malaking floral arrangement ng mga puting rosas at orchids ang sumalubong sa kanila. Ang sahig ay gawa sa marmol na kumikinang. Ang mga bisita na pawang nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas ay nag-uusap sa mga grupo. Ang hangin ay amoy pera at pabango. Nang bumaba sila mula sa Mercedes, ang doorman ay napatingin sa kanila ng may paghanga. Isang magandang pamilya. Isang makisig na lalaki, isang napakagandang babae sa isang kapansin-pansing kulay at 3 adorableng batang babae na magkakamukha. Walang sino man ang mag-aakala na ang pamilyang ito ay may dalang isang bomba na malapit ng sumabog. "Morrison Valdez Nuptials Ballroom," abasa ni Marco sa isang sign. Kinakabahan ako, bulong ni Elara. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa kanyang braso. "Huminga ka ng malalim. Tandaan mo kung sino ka ngayon. Hindi ka na ang babaeng iniwan niya." Tumango si Elara at itinuwid ang kanyang likod. Hawak ni Marco si Luna. Buhat naman ni Elara si Aurora, habang si Tala ay nakahawak sa kanyang kamay. Sabay-sabay silang naglakad papasok sa ballroom. Ang cocktail hour ay kasalukuyang nagaganap. Ang lugar ay puno ng tawanan at tunog ng mga baso ng champagne. Ang lahat ay abala sa pakikipag-usap. Sa una, walang nakapansin sa kanila. Ngunit unti-unti, isa-isang napapalingon ang mga ulo. Ang isang pamilyang hindi pamilyar, lalo na ang babaeng may kapansin-pansing kagandahan, at ang kanyang 3 maliliit na kopya ay nagsimulang makuha ang atensyon. Ang mga bulungan ay nagsimula. Sino sila, kamag-anak ba ng bride o ng groom? Ang gaganda ng mga anak niya. Triplets yata. At doon sa gitna ng dagat ng mga tao, nakita siya ni Elara. Si Leo. Nakatayo ito malapit sa bar, napapaligiran ng kanyang mga kaibigan, tumatawa ng malakas. Ang kanyang suit ay mamahali, ng kanyang buhok ay perpektong nakagel. Mukha siyang hari sa kanyang kaharian. Ngunit biglang natigil ang tawa nito. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay nagyelo. Nakita niya si Elara. Ang mga mata ni Leo ay lumipat mula kay Elara papunta sa lalaking nasa tabi nito at pagkatapos ay sa 3 batang babae. Ang kanyang utak ay tila nagpoproseso, sinusubukang unawain ang isang imposibleng equation. Ang pagkagulat sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito at pagkatapos ay isang madilim na ulap ng pagkaalarma. Dahan-dahan itong humiwalay sa kanyang mga kaibigan at nagsimulang maglakad palapit sa kanila. Bawat hakbang nito
ay tila mabigat. Elara, sabi nito, paglapit ang boses ay hindi sigurado na para bang hindi siya naniniwala sa kanyang nakikita. Ngumiti si Elara, isang ngiting kalmado at kontrolado, ngunit may talim. Leo, congratulations. Salamat sa paanyaya. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito. Ang mga mata ay hindi maalis sa mga bata. Inimbitahan mo ako, hindi ba? Sagot ni Elara. At ito, sabi niya, iginaya ang kanyang pamilya. Ang asawa ko si Marco at ang mga anak namin, sina Luna Tala at Aurora. Mga anak ulit ni Leo. Ang salita ay tila banyaga sa kanyang dila. Triplets, oo Leo. Triplets, sabi ni Elara, may diin sa bawat pantig. Isang himala, hindi ba? Lalo na para sa isang babaeng baog. Namutla si Leo. Ang salitang iyon na alam niyang ginamit niya laban kay Elara ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Bago pa man siya makasagot, isang boses ang sumabat. Darling, sino ang mga bisita natin? Dumating si Isabel, nakasuot ng isang napakagandang puting bestida, kumikinang sa mga diamante. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan ng isang bride. Ngunit ang kaligayahang iyon ay nagsimulang maglaho nang makita niya kung sino ang kausap ng kanyang bagong asawa. Ang kanyang ngiti ay nanigas. Kilala niya si Elara mula sa mga lumang litrato na nakita niya. Ngunit ang babae sa harap niya ngayon ay malayong malayo sa babaeng wasak na inilarawan ni Leo. Isabel, sabi ni Elara, nilahad ang kanyang kamay. Ako si Elara, ang dating asawa ni Leo. Congratulations sa inyo. Napilitang tanggapin ni Isabel ang kamay niya. Ang hawak nito ay malamig na parang yelo. Ang kanyang mga mata na puno ng pagkukunwaring kabaitan ay sinusuri si Elara mula ulo hanggang paa. Ang inggit ay malinaw na mababasa sa kanyang tingin, lalo na nang mapadako ito sa tatlong batang anghel na nakatingin sa kanya. Oh, so ikaw pala yon, sabi ni Isabel. Ang boses ay matamis ngunit may kamandag. Ang laking ganda mo yata ngayon. Nakatulong siguro ang pera ni Leo. Hindi nagpatinag si Elara, hindi. Nakatulong ang pag-alis niya sa buhay ko. Namula ang mukha ni Isabel. Akmang sasagot na ito nang may sinadyang gawin. Hawak ang isang baso ng red wine, sinadyang natapunan nito ang braso ng bestida ni Elara. Oh my gosh, I'm so sorry. Pakunwaring sabi ni Isabel, ang mga mata ay nagpapahayag ng tagumpay. Ang clumsy ko talaga. Ang mga tao sa paligid ay napatingin. Ito na ang simula ng eksena. Ngunit sa halip na magalit o mag-eskandalo, kumuha lang si Elara ng isang table napkin. Dahan-dahan niyang pinunasan ang mantsa sa kanyang damit. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabel at ngumiti. Ayos lang, sabi niya sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. Huwag kang mag-alala. Ang mantsang ito, kayang-kayang linisin. Huminto siya at lumapit pa ng kaunti. Hindi tulad ng ibang mantsa. Sa reputasyon na habang buhay nang nakakapit. Ang nangiti sa mukha ni Isabel ay nawala. Napalitan ito ng gulat at galit. Bago pa siya makabawi, mahinahon nang tumalikod si Elara. Excuse us, sabi ni Elara sa lahat. Hahanapin lang namin ang aming mesa. Habang naglalakad sila palayo, naramdaman ni Elara ang mga mata ng lahat na nakatutok sa kanila. Naramdaman niya ang nag-aapoy na tingin ni Leo at Isabel sa kanyang likuran. Ang unang bala ay pinakawalan na at alam niyang hindi iyon ang huli. Ang gabi ay bata pa at ang pinakamalaking pasabog ay hindi pa nagsisimula. Ang hapunan ay isang marangyang pagtatanghal ng kayamanan. May 7 putahe live na banda at walang tigil na pag-agos ng champagne. Ang mesa ni na Elara ay sadyang inilagay sa pinakalikod na bahagi ng ballroom, isang malinaw na pagtatangka na itago siya sa paningin ng lahat. Ngunit ang bawat paggalaw niya, bawat pagtawa ng kanyang mga anak
ay tila may sariling spotlight. Ang mga bulungan ay hindi natapos. Siya ang misteryosang ex-wife ang multo sa piging. Pagkatapos ng hapunan nagsimula ang mga talumpati. Ang best man, ang maid of honor, ang mga magulang lahat ay nagbigay ng mga mensaheng puno ng papuri at magagandang hangarin. Pagkatapos tumayo si Leo. Sa entablado siya ang larawan ng isang matagumpay na lalaki. May kumpiyansa siyang nagsalita tungkol sa pag-ibig, sa kung paano siya naligaw ng landas noon, pero sa wakas ay natagpuan na ang kanyang tunay na norte kay Isabel. Bawat salita niya ay isang patagong patama kay Elara. Ang tunay na pag-ibig, sabi ni Leo, tinitingnan si Isabel ay hindi lang tungkol sa pagsasama. Ito ay tungkol sa paglago, sa pagbuo, sa paglikha ng isang bagay na mas malaki pa sa inyong dalawa. Pumalakpak ang mga tao. Naramdaman ni Elara ang kamay ni Marco sa ilalim ng mesa, marahang pinipisil ang kanyang kamay. Isang paalala, malapit na. Sumunod na tumayo si Isabel. Ang kanyang talumpati ay nagsimula nang matamis nagpapasalamat sa mga bisita. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang tono ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Elara sa likuran. Ang paglalakbay namin ni Leo ay hindi naging madali. Sabi ni Isabel, ang boses ay may halong drama. Kinailangan naming malampasan ang maraming balakid. Isa na rito, ang mga anino ng nakaraan. Natahimik ang buong ballroom. Alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Minsan ang isang lalaki ay kailangang dumaan sa isang pagkakamali para malaman kung ano ang tama. Pagpapatuloy niya ang bawat salita ay may lason. Ang unang asawa ni Leo, 6 na taon silang nagsama. 6 na taon ng paghihintay sa isang bagay na hindi dumating. Napahigpit ang hawak ni Elara sa kanyang baso ng tubig. Eto na. Dahil may mga babae, sabi ni Isabel, itinaas ang kanyang boses para marinig ng lahat na parang isang tigang na lupa. Gaano man kagaling na magsasaka, gaano man karaming pagmamahal, ang ibuhos niya, mananatili itong tigang. Walang mabubuhay, walang mamumunga. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga bisita. Isang direktang sampal. Pero ako, ipinagmalaki ni Isabel, hinahaplos ang kanyang tiyan na hindi naman halata ay isang matabang lupa. Ibinigay ko kay Leo ang pamilyang pinangarap niya. Ipinakita ko sa kanya kung ano ang tunay na pag-ibig, isang pag-ibig na nagbubunga. Ang huling salita nagbubunga ay binitiwan niya na parang isang hatol. Pumalakpak ang ilan, ngunit marami ang hindi komportable. Naramdaman nilang may mali. May kalupitan sa likod ng magagandang salita. Pagkatapos ng talumpati, inihayag ng MC na bukas na ang mikropono para sa sino mang gustong magbigay ng mensahe. Ilan pang kaibigan ang nagsalita. At nang akala ng lahat ay tapos na, nang si Leo at Isabel ay nakangiti na nang may tagumpay sa kanilang mesa, tumayo si Elara. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Ang lahat ng mga mata ay napako sa kanya habang siya'y mahinahong naglalakad papunta sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay may bigat at layunin. Pag-abot niya sa mikropono, huminga muna siya ng malalim. Tiningnan niya ang mga mukha ng mga tao, mga mausi sa mga naghuhusga, mga nag-aabang. Pagkatapos ang kanyang mga mata ay dumapo kina Leo at Isabel. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya ang kanyang boses ay malinaw at matatag, walang bakas ng panginginig. Ako si Elara Sison, ang tigang na lupa. Muli isang singhap ang narinig. Una sa lahat gusto kong magpasalamat kina Leo at Isabel sa paanyaya. Isang karangalan na masaksihan ang inyong pagtatagumpay. Ngumiti siya, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakinig ako sa lahat ng talumpati ngayong gabi at naantig ako, lalo na sa konsepto ng isang pag-ibig na nagbubunga. Kinuha niya ang kanyang handbag at mula roon inilabas niya ang isang folder. Ang kanyang bala. Totoo ang sinabi ni Isabel. Sabi niya, binubuklat ang folder.
6 na taon kaming nagsama ni Leo. 6 na taon kong pinaniwalaan na ako ang may problema. Na ako ang dahilan kung bakit hindi kami nagbubunga. Itinaas niya ang isang dokumento. Ito po ay mga medical records mula sa isang fertility clinic sa Quezon City. Dito nakasulat pagkatapos ng maraming masakit na pagsusuri na ako ay 100% fertile and healthy. Walang mali sa akin. Nagsimulang mamutla si Leo. Tumayo ito na para bang may gustong sabihin ngunit pinigilan siya ni Isabel. Pero ang mas interesante pagpapatuloy ni Elara ay kung bakit sa kabila nito 6 na taon pa rin kaming walang anak. Samantalang ako, lumingon siya at itinuro ang kanyang mesa sa likuran kung saan nakatayo na si Marco, buhat ang 2 sa kanilang mga anak. Habang ang isa ay hawak sa kamay, ay nagkaroon ng 3 anak sa unang subok pa lang sa aking mabuting asawa. Ang paningin ng lahat ay napunta sa pamilya ni Elara. Ang 3 magagandang bata ay ang buhay na ebidensya. Kaya nagtaka ako, sabi ni Elara, ibinalik ang tingin sa bagong kasal. Kaya nag-imbestiga ako. Kumuha siya ng isa pang papel mula sa folder. Ito naman ang resulta ng isang DNA test. Napatayo na si Isabel, ang mukha ay puno ng takot. Ang resulta na nagsasabing si Leo Valdez ay may genetic condition. Isang kondisyon na nagpapatunay na siya ay biologically incapable of fathering children. Sa madaling salita, baog. Ang salitang baog ay bumagsak sa gitna ng ballroom na parang isang bomba. Ang katahimikan ay nakakabingi. Na nagiiwan sa atin ng isang malaking tanong, sabi ni Elara. Ang boses ay tila isang hukom na nagbibigay ng hatol. Lumakad siya palapit sa mesa ng bagong kasal. Kung baog si Leo, kaninong anak ang mga dinadala mo? Isabel, na bitiwan ni Isabel ang kanyang baso ng champagne. Nabasag ito sa sahig kasabay ng kanyang dignidad. Humagulgol siya. Si Leo naman ay nakaupo lang nakatulala na parang isang estatwang gawa sa asin. Ngunit hindi pa tapos si Elara. At panghuli, sabi niya kinuha ang kanyang cellphone tungkol sa paglago na binanggit ni Leo, ang negosyong nagbabayad para sa lahat ng karangyaan ito. Pinitik niya ang play button. Ang boses ni Leo, bata at puno ng pekeng pangako, ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom mula sa sound system. Isipin mo, Elara, ito ang kinabukasan natin. Babalik din yan sa atin, triple pa. Pangako. Ang 800,000 na ipinuhunan ko mula sa pamana ng aking ama, paliwanag ni Elara pagkatapos ng recording, ang pundasyon ng lahat ng kasinungalingan ninyo. Kinuha niya ang buong folder at marahang inihagis sa gitna ng kanilang mesa. Ang mga papel ay nagkalat sa ibabaw ng mamahaling pagkain at mga bulaklak. Congratulations sa kasal ninyo, sabi ni Elara. Ang kanyang boses ngayon ay walang bahid ng anumang emosyon. Sana ay maging masaya kayo sa pagbabayad ng lahat ng utang ninyo. Hindi lang sa bangko, kundi sa mga taong niloko ninyo. Tinalikuran niya sila. Naglakad siya pabalik sa kanyang pamilya nang may taas noo. Ang mga bisita ay nakatingin sa kanya, hindi na may paghuhusga, kundi may paghanga at takot. Dinaanan niya ang nagkakagulong pamilya ni Isabel at ang mga business partners ni Leo na hindi malaman ang gagawin. Pagdating niya sa kanyang mesa, kinuha niya ang kamay ni Marco. Tara na, sabi niya. Habang naglalakad sila palabas ng ballroom, sa gitna ng kaguluhang nilikha niya, isang huling tingin ang ibinigay ni Elara kay Leo. Nakita niya ito, isang lalaking wasak, nalunod sa sarili niyang mga kasinungalingan, na ngayon ay inaani ang kanyang itinanim. Ang tigang na lupa ay namulaklak at ang mga tinik nito ay mas matalas pa sa inaakala ng lahat. Ang paglabas nila sa ballroom ay parang pag-ahon mula sa isang madilim at malalim na tubig. Pagkasara ng malalaking pinto sa kanilang likuran, ang ingay ng kaguluhan, ang mga sigawan, ang pag-iiyakan, ang mga nabasag na baso, ay napalitan ng tahimik na himig ng musika mula sa lobby ng hotel. Si Marco, si Elara
At ang tatlong bata ay naglakad palabas, hindi tumatakbo, hindi nagmamadali. Ang kanilang paglakad ay marahan at may dignidad na para bang mga aktor na tapos na sa kanilang pagtatanghal sa entablado. Ang mga staff ng hotel at ilang mga bisita sa lobby ay napapatingin sa kanila, nagtataka sa biglaang pag-alis ng magandang pamilya. Walang nakakaalam na sa loob ng ballroom, isang mundo ang kanilang winasak. Pagpasok nila sa naghihintay na Mercedes, doon palang bumagsak ang balikat ni Elara. Isang malalim at nanginginig na hininga ang kanyang pinakawalan, isang hiningang tila naglalaman ng 6 na taon ng sakit at pagtitimpi. Tapos nabulong niya. Niyakap siya ni Marco. Tapos na, mahal. Ginawa mo ang tama. Mommy, why was that lady crying? Tanong ni Luna, ang pinaka-obserbador sa tatlo. And why did Daddy Leo look so sad? Hinaplos ni Elara ang buhok ng kanyang anak. Paano niya ipapaliwanag ang komplikadong gulo ng mga matatanda sa isang batang inosente? Minsan anak, sagot niya, ang mga tao ay gumagawa ng maling desisyon at kapag nalaman nila ang katotohanan, nasasaktan sila. Did you tell the truth, Mommy? Tanong naman ni Tala. Tumingin si Elara sa mga mata ng kanyang anak. Oo, anak. Sinabi ni Mommy ang buong katotohanan. Good, sabi ni Aurora, because truth is good. Mula sa bibig ng mga bata, narinig ni Elara ang pinakasimpleng kumpirmasyon. Ang katotohanan ay mabuti at iyon ang kanyang pinanghawakan. Ang mga sumunod na araw ay isang bagyo ng balita. Ang iskandalo sa kasal ni Leo at Isabel ay naging viral. May mga bisitang nakapag-video sa talumpati ni Elara at ito ay kumalat sa social media na parang apoy. Ang mga gossip blog ay nagpiesta. Ang pangalan ni Leo Valdez at ng Prestige Auto Works ay nabahira ng kahihiyan. Umuwi sila ng Pampanga, kinabukasan iniwan ng gulo sa Maynila. Ngunit ang mga epekto nito ay umabot hanggang sa kanila. 2 linggo pagkatapos ng kasal, tumawag ang isang abogado kay Elara, abogado ni Isabel. Mrs. Reyes, sabi ng babae sa kabilang linya. Nagsampa po ng divorce si Miss Morrison laban kay Mr. Valdez. At sa proseso, gusto po sana naming hingin ang inyong tulong para patunayan na ang puhunan ninyo sa negosyo ni Mr. Valdez ay hindi regalo, kundi isang investment. Ito po ay makakatulong sa claim ng aking kliyente at kasabay nito ay magbibigay daan para mabawi ninyo ang nararapat sa inyo. Sa una, nag-alinlangan si Elara. Ayaw na niyang magkaroon ng anumang koneksyon kay Leo. Ngunit kinausap siya ni Marco. Hindi ito tungkol sa pera, Elara, sabi nito. Ito ay tungkol sa hustisya. Ang perang yon ay pamana ng tatay mo. Ang perang yon ay pinaghirapan mo. Karapatan mong bawiin ang ninakaw sa'yo. Pumayag si Elara. Ibinigay niya ang kopya ng recording at ng bank statement sa abogado ni Isabel. Ang legal na laban ay tumagal ng halos 1 taon, ngunit sa huli, dahil sa bigat ng ebidensya, nagdesisyon ng korte. Si Leo ay inutusang bayaran si Elara ng kanyang orihinal na 800 ginan kasama ang interes at danyos na umabot sa kabuuang halos 2 milyong piso. Upang mabayaran ito, napilitan si Leong ibenta ang 2 sa kanyang 3 branch ng Prestige Auto Works. Ang natitirang isa ay nalugi rin dahil sa pagkasira ng kanyang reputasyon. Ang lalaking minsang naghari-harian sa tuktok ng kanyang pekeng mundo ay bumagsak at bumagsak ng malakas. Nang matanggap ni Elara ang tseke mula sa bangko, tinitigan niya ito ng matagal. Ang perang ito. Ito ang halaga ng kanyang sakit, ng kanyang mga luha, ng kanyang 6 na taong pagtitiis. Ngunit sa pagtingin niya rito, wala siyang naramdamang tuwa ng paghihiganti. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ito na ang huling tali na nagdudugtong sa kanya sa kanyang nakaraan. At ngayon, malaya na siyang putulin ito. Hindi niya ginastos ang pera para sa sarili. Sa tulong ni Marco, nagtayo siya ng isang foundation, ang Luningning Foundation,
Ang layunin nito tulungan ang mga single mother at mga babaeng biktima ng pang-aabuso sa Pampanga na makapagsimula ng sarili nilang maliliit na negosyo. Nagbibigay sila ng small business grants training at mentorship. Ang pera na minsan ay ginamit para sa kasinungalingan ay ginagamit na niya ngayon para magbigay ng pag-asa. Lumipas ang 3 pang taon. Ang Luningning ay may mga branch na ngayon sa buong bansa. Si Elara Reyes ay isa ng respetadong negosyante at pilantropo. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang kanyang tahanan. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakaupo si Elara sa damuhan sa hardin ng Luningning, ang parehong hardin kung saan sila ikinasal ni Marco. Pinapanood niya ang kanyang asawa na masayang nakikipaghabulan sa kanilang 3 anak na babae na 5 taong gulang na ngayon. Ang tawanan nila ay ang pinakamagandang musika sa kanyang pandinig. Ang mga bata ay tumakbo palapit sa kanya at yumakap. "Mommy, Mommy," sigaw ni Aurora. "Daddy says we're going to see the stars tonight with his big telescope." "Oo nga mga anak," sabi ni Marco. Lumapit at umupo sa tabi ni Elara. Inakbayan ito. "Titingnan natin ang buwan ng mga tala." At ang bukang liwayway. Napangiti si Elara. Luna, Tala at Aurora, ang kanyang 3 bituin. Tumingala siya sa langit na nagsisimula ng magkulay kahel at lila. Hindi na niya muling nakita si Leo. Narinig niya mula sa mga balita na ito'y nagtatrabaho na lang bilang isang ordinaryong mekaniko sa isang maliit na talyer sa probinsya. Si Isabel naman ay umalis na raw ng bansa. Hindi na sila mahalaga. Sila ay mga footnote na lang sa mahabang libro ng kanyang buhay. Ang tagumpay na intindihan ni Elara ay hindi ang pagbagsak ng iyong kaaway. Hindi ito ang pagkakaroon ng maraming pera o katanyagan. Ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaan ng loob. Ang paggising sa umaga na napapaligiran ng mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Ang pagtulog sa gabi na may malinis na konsensya at pusong puno ng pasasalamat. Ang pagtingin sa iyong nakaraan, hindi na may pait, kundi may pag-unawa. Kinailangan mong pagdaanan ang dilim para mas lalong mapahalagahan ang liwanag. Niyakap niya ang kanyang 3 bituin ng mahigpit habang ang braso ng kanyang asawa ay nakapalibot sa kanila. Ito ang kanyang kaharian. Ito ang kanyang tagumpay. At ito ay mas maningning pa sa lahat ng bituin sa kalangitan.